Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng nagahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa siyudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga mairit na mga bareta ko dyan sa Radyo Nacional, pigdigan kang Palasyo Malacanang ang aligasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte na hinabon asin ipinabakal na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga gold reserves ka nasyon. Sa sarong press briefing sa Palasyo Malacanang, kasubatan naman doon ni Presidential Communications Office Undersecretary asin Palas Press Officer Atty. Claire Castro na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang sulabenting nangataman asin nag-administra sa gold reserves kan Pilipinas, asin daw niyo rin na ini pinapakirabang kang Presidente. Sinabi ni Castro na garong-gayong bayong nag-advise kidating Presidente Duterte na regular na aktibidad kang BSP ang pagbabakal ng gold reserves taganing masimbagan ang exchange requirement kang Pilipinas. Basado subot sa pahayag kang BSP, parte ka sa mandato na dapat magkapot ng sobra-sobrang bulawan. Kaya may pagkakataon na dapat ining ipabakal kung halangkaw ang presyo gani. Sigun sa opisyal, aktualmente, kang nagtalikod na 2024, sumerikat sa 106.3 billion US dollar ang gross international reserve kang Pilipinas. Halis sa 103.8 billion US dollar kan 2023. Sigun pa kay Castro, Oktubre taon 2024, nasimbag ang aligasyon na ini kan dating Presidente, kaya dahil niya maintindihan kung taano pa oroto ining binabalikan ni Duterte. Nagutubod si Jose Castro na panibagong joke o campaign promise na naman kan dating Presidente ang mga siring na pahayag. Pagsiguro pa ni Castro, dahil tutugutan kang gobyerno na magpanagos sa pagpawarak ni mga salang informasyon ang kampo ni Duterte, kaya seryosong sisimbago na ni kang Malacanang ang mga siring na pahayag tanganing maipaabot sa publiko kung ano man agad talaga ang tama asin totoong informasyon. Mientras tanto, ibinalik ang Palasyo Malacanang kidating Presidente Rodrigo Duterte ang mga akusasyon kani sa Administrasyon Marcos na naglangkaw na naman subot ang krimen asin nagbabalik na ang ilegal na droga sa Manila, Cebu, patanaman sa Davao. Sa kaparehong Malacanang press briefing, pig-question ni Presidential Communications Office Undersecretary asin Palas Press Officer Atty. Claire Castro kung isa'y mananggad ang namamayo sa Davao City. Kung kabali subot ang Davao City sa mga lugar na liwat naging aktibo ang droga, malinaw sa naman na bagong episyente si Mayor Sebastian Duterte Ubaste bilang alkalde kan sinampit ng syudad. Paano subot masabi ni Duterte na halangkaw ang kaso kang illegal na droga kung maayo man ining kapot na datos para patunayan. Ikinumpara pa ni Castro ang dating administrasyon sa panahon kang administrasyon Marcos kung saan igwa mga rekord ang autoridad kung may nagagadan sa illegal na droga. Dahil naman, o bako naman subot siring ka nagtalikod na Duterte administration na mayong record ang mga nawawarang tao na pinagtutubunan may koneksyon sa illegal na droga. Nangapudan ni student mass walkout ang Office of the Student Regent kang Polytechnic University of the Philippines para man sa pagrumdum kang ika-39 taon na anibersaryo kang EDSA People Power Revolution.
Sigun ki Kim Modelo, sarong sa mga minakumpuesto ka mga nasambit ng student regent sa PUP, kan Domingo, hinurot ninda ng EDSA sarong sa usara subot na protesta, may klase man umayo. Tinawando niya, nagkapera sa mga pagkapudam, bit-bit subot, ang lado kan mga homeless, gikan sa universidad, asin luwas sa tinambo pa silang EDSA shrine duman sa Quezon City. Karakon gali, may nagkaperang eskulahan man. Ang nainot nang nagdeklara ni kanselasyon kang klase ngunyan na Martes, Pebrero 25, tanganing ipahiling ang sa indang paikisumaro sa pagrumdum sa espiritu kang EDSA People Power One. Kakampi Network News. Oras ko niya matugan, 12 magalampas ang alas 5 ng pag-aaga sa iba pang detalles ka mga bareta. Nagtalaan ng dialogo ang Commission on Election sa maribang survey firm sa sa maabot na Huwebes, Pebrero 27, tangaling plansahon ang mga patakaran kung paano maantabayanan ang election surveys para sa midterm elections. Ipinahayag ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na mapadala ng imbitasyon sa anom na bistadong survey firm para sa nasabit ng telepon. Pagdino Marie Garcia na kung isay ang mga kaipuan magrehistro sa komisyon oras ng kukurusyon ng election surveys. Paliwanag pa kang Comelec Chairman, ang regulasyon ng Comelec maparapit sa surveys bako manugod asin day applicable sa mga media entities, religious organization, cause-oriented groups, civic organization, patinaman educational institution. Sabi pa ni Garcia, dahil sinakabali sa kinakaipuan magparehistro. Nangapunan man ang Comelec sa media, mga religious organization as iba pang stakeholders, nasambiton ang sadang bareta na kinumisyon o binayadan para sa survey. Sabi pa ni Garcia, dahil kabali sa mandatory registration sa komisyon ang kalsada survey na saro sa mga informal election surveys. Sabi ni Garcia, anday pagtrayumpo na magparehistro maging basehan kang election offense. Kinontrama ni Senate President Francis G. Escudero ang payag ni dating Presidente Rodrigo Duterte na posibleng magdeklara ng martial law si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. siringkan sa ama na si Marcos Sr. Sabi ni Escudero, dahil siya nag-uuyon asin bako siyang subscriber kan sila ng mga akusasyon kan dating Presidente. Ipinagramduman ni Escudero ang inot na akusasyon ni Duterte na maluyang leader si Marcos asin bayong kontrol nakabaliktaran ka sa iyang huring akusasyon na posible ining baging diktador. Sabi pa ni Escudero, lampas arong dekada niya ng bistado si Presidente Marcos, asin masabing bayong pasyan ang akusasyon ni Duterte. Sigun pa kay Escudero, marumaro mangyari ang sinasabi ni Duterte basado man sa ugali, mga pananaw asin work ethic ni PBBM. Nainot kani kinontra kang Parasyo Malacanang na inapod pa rin na sarong one-man fake news factory ang mga akusasyon halis sa dating presidente kan Pilipinas. Antubayanan po ang mga report mga halis sa mga pagiribas sa luwas at yan. Mientras tanto, sa ibabang detalles ka mga baretan niya ko dyan sa Radyo National Pamanggararay, kinumpirmar kan Department of Foreign Affairs kasugma na initsapura na kan Estados Unidos ang security aid sa Pilipinas sa ginibong pag-freeze sa gabos na ayuda kang Amerika. Sa sarong text message sa Philippine News Agency, pigbulgar ni DFA spokesperson Maria Teresita Daza na ipinaaram na kang Washington, D.C. na nagpanawas na sila ng waiver sa nagkapirang porsyon kan sa idang foreign military financing sa Pilipinas. Alagad, dahil ka na kinumpirmar kung ang kantidad na $36 million o 19 billion pesos arog kang enotaping report kang Reuters. Kanagtari ko na taon, ping-anunsiyar ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III. Pati naman ni State Secretary Anthony Blinken ang $500 million na ayuda para sa modernisasyon kang Armed Forces of the Philippines, pati naman kang Philippine Coast Guard. Kinakar ko lang 50 nasyon ang apektado sa ginibong puro kang Amerika
sa United States Agency for International Development, USAID. Mientras tanto, matugang sa iba pang detalles ka mga balita niya tungkol sa Radyo Nacional, aminado si Commission on Election Chairman George Erwin Garcia na nakagapos ang sila mga kamot sa mga kandidato na kukursil ng social services at sila mga varios pamangaraning ayuda daw nagdadanay ang campaign period para sa May 12 national elections. Si Kung Garcia, bayo sidang digalalakdang na pwedeng gibuhon laban sa mga nasambit ng kandidato hulita igwang legal loophole na nagtutugot sa mga kandidato na magbariwas ng ayuda daw nagpuna ang kampanya. Paliwanag pa Garcia sa Larom Kanday na mapun pa ang provision sa mga social services pagabot ka March 28. Ang problema sa March 28 mapun sa provision sa mga social services ang loophole kanday nagkakampanya na sa national alagad ang provision sa social services madaw parang sa March 28. Karong gayo kabaliktaran pero mayong mahigilibo ang kumarik hulita iyan ang lay asin responsibilidad na magpautob sa naman kanday. Naglaon pa si Garcia na magkakagawa ng reforma sa mga election rules. Hulita ninulita outdated na subot ang mga ini. Ginibong ehemplo kang kumarik chairman na sa panahon ngunyan pwede nang magpili ng boto o magpakal ng boto sa pagiling e-wallets na mayo pasubot sa Omnibus Election Code ka 1985. Ang campaign period para sa mga kandidato sa nasyonal nag-arangkada na kang Pebrero 11, mientras ang panahong kampanya sa mga lokal na kandidato mapunman sa Marso 28. Pareho matapos ang mga ini sa Mayo 10 o 2 aldaw bago ang mismong aldaw kang eleksyon sa Mayo 12. Kakampi Network News. Oras siya ito kuya matuga, 18 makalampas ang alas 5 ni pagkaga. Aramon tara mga report pagkalis sa mga pagriban nato sa luwas. Merkado Publiko Kabanwan si Pukot Camarines Sur na sulo kasugbang paghapon. Update halik kay Mike Rabito. Mike! Kasugmang hapon ang mga okupantes kan si Pokot Public Market makalis na mag-arab-arab kasugma ang Building 3 kan si Pokot Public Market sa edisyal na report pasado alas 3 ni hapon kasugma kan mariparo ang mahiibog na aso sa sarong stall na dai naghaloy nagdakula ang kalayo. Ninuli kayan tulos nagdalagan pasiring sa lugar ang mga fire trucks kan si Pokot Bureau of Fire Protection asin dai naghaloy nagkarabutan naman ang mga fire trucks gikan sa manlain-lain na banwaan kan Primera asin Segundo Distrito kan probinsya ni Camarines Sur. Ang BFP Provincial Command ang tulos man nagpadara ni na fire truck kung sa inipig padaraman kan provincial government ang tulong set ng breathing apparatus tanganing matabangan sa paghangos ang mga bombero, compressor, PPE asin man ang pole line ladders sa pagtatarbag-tabang sa pagsumpit kan kalayo kang nagresponding mga bombero da inaman ini nakaulakit pa sa kataid ng building na iyo ang pinagpapasalamat kan mga okupantes sa merkado publiko. Padagos pa ang pinagigibong investigasyon kan mga otoridad dapit sa pinagpunan kan kasulo asin ang kabilugan na naging danyos kay ni. Sarusubot sa posibleng pigihiling na kausa kan pagkalayo iyo ana problema sa kuryente sa lugar alagad ini ang pigaaram pa kan BFP si Pokot. Mientras tanto si Congressman Elry Villaferte kan 2nd District asin man Congressman Choyosi Horibata ang pig-asigurar na tulos mapadarahin ayuda ngunyan aldaw sa mga nabiktimakan kasulo tanganing matabangan ang mga ini sa siinda nga pagbangon urog na si mga negosyante asin ang pagpahirahay kang nadanyaran na struktura kan merkado publiko kan si Pokot Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Kakampi Network News. Mientras tanto, kumalik training sa mga technical staff nagpuna ngunyan na simana. Balita halik kay Maiko Garcia. Maiko. Preparado na ang Komisyon de Eleksyon sa Siyudad Kinaga sa gigibuna pa seminar para sa padangadang na 2025 national and local midterm election sa Mayo. Mala, tangon niya na simana nagpuna ang training sa mga technical support staff. Ang mga technical support staff o DESO ang mamanihar kan mga bagong automated counting machines na gikan sa Korea
Mas dakulang screen, mas madalang interface, as in mas moderno daa kumpara ka mga ginamit na machines ka nakalis sa Pirilian. Susukay Election Officer Attorney Michael Julio Jr. sa rining paagi para maging matrayumpo ang eleksyon. Kinakaipuan ng dagdag na knowledge as in impormasyon ang mga partisipantes kan seminar sa pagi kan tamang pag-adal as in pag-apply kasi ng tinukduan sa training. Sindaman ma-troubleshoot kung magkaigwaning problema sa mismong aldaw kang Pirilian. Nilalauman kaya kang kumilik na sa kada Pirilian, lalo na kung automated na baad maghang ang BCM. Mawara ng signal dahil mag-transmit ng tultul ang hinulog na balota, mayong nagluwas sa voter's receipt, as in iba pa na pwede mangyari sa vote counting machine na makakaabala sa mga nagboboroto. Ang mga DESO technical support staff, maharesibi ng honorarium na 2,000 pesos, 1,000 pesos sa travel allowance sa mismong aldaw kang eleksyon, 1,000 pesos man sa communication allowance as in training allowance na 2,000 pesos. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Oras yata ko niya matugang alas 5:22 yung pag-aaga. Balik kita sa iba pang detalles ng mga bareta kunyang bareta pamangarari sa lado nasyonal. It takes to tango. Yan ang mga tramo na tinawan doon ni Professor Antonio Calipugo, sarong retired private school administrator. May koneksyon sa pagkakagawa ng ghost student na beneficiaryo kang senior high school voucher program. Sinabi ni Professor Go, ang kutubod siya na posibleng kasabwat ang Department of Education sa sinambit ng irregularidad. Napagaraman sinasabing sabit ang 12 eskulahan halos sa marabaybang lugar sa nasyon sa pagkakawa ng ghost student na beneficiaryo kang SHS voucher program. Sabi ng profesor, garong gayo ipinapahiling kang DepEd na mayong accountability sa sinambit ng aligasyon hulita idinodudo ang mga pribadong eskulahan. Kakampi Network News. Mientras tanto mga tugang, nagpahayag ng bilog na suporta ang mga kongresista sa mga lakdang ni Criminal Investigation and Detection Group Chief General Nicolas Tol III laban sa pagburak ng fake news at mga salang impormasyon. Kabado sa mga kongresista, ang nagpahayag ng mensahe para kay Torres sinda Congressman S. Barbers, Bienvenido Abante, pati naman si Congressman Paulo Ortega. At sa nampayag, kasunod kang pagasangat nito rin ng reklamo laban sa sarong vlogger na nakabase sa Cebu na nagpawarak subuting sa ng bareta na siya nasa ospital. Matandaan, inot naman nagsangat si Torre ng mga reklamong inciting to sedition as in unlawful utterances laban kay dating Presidente Rodrigo Duterte, nagpayag ni pagadan sa 15 mga senador. Sabi ka mga kongresista, may peligro na dara ang fake news as in misinformation hulita nagdadara inining kareribungan as in pagkapaluya ng kumpiyansa sa mga demokratikong institusyon. Kaya ang Kamara nakukulisir ng investigasyon manungod sa bagay na ini. Ikinukonsiderar matugang kang Ministry of the Interior and Local Government o MILG of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na pag-atake sa katulinungan as in demokrasya ang ginimong pagbalil kay Maguindanao del Sur Vice Mayor Attorney Umar Samama kasugmang pag-aaga Pebrero 24. Matandang binadil ang nasambit ang PC Alcalde sa kasagsagan kan 4th serbisyong handog ng inyong nagmamarasakit at epektibo o Shine Medical Outreach and Relief Distribution Activity kasugma. Nagwarak pa sa social media ang video na aktual na pagkakamaril sa saya mientras nagtataram sa entablado. Tinawan doon ng bayo subot lugar sa farm ang nasambit ng insidente ng pamabalil. Mientras tanto, nasa marinamar kondisyon si Samama mientras paragos ang investigasyon ng mga otoridad tanganing maaraman ang motibo asin yaon sa likod na nasambit ng pambabalil.
Nagwarakman sa social media na bagong coronavirus sarong klaseng false alarm, sabi kan DOH. Bayan subot katotohanan, ang nagwawarak ngunyan sa social media na bagong nagtutubong virus gikan na naman sa China. Kasabay kani, pinigiran kan Department of Health ang HKU5.gov.2 na bagong coronavirus variant. Ini sarong klaseng false alarm, sabi kan DOH, na katuyuan magreal ng takot asing kaandaran sa publiko. Sabi pa kan Department of Health, mayong notifikasyon gikan sa World Health Organization manungod sa sinambit ng bagong virus. Sabi kang ahensya, nagbabasa naman sila sa datos na itinataw kan WHO. Dagdag pa kan DOH, kay puan mabusising maray ang mga impormasyon na nahiling sa social media bago ini tubudan. May iba man kayo talaga, uy, kuyan ba ngayon, may hilang nga si kuya, o dahil naman pigbiberipikar. Lalo na si mga may edad na denggayo kabisado ang internet, Kaya sa mga hubin dyan, at tokdoan nindo si mga maguran nindo, si mga tugang nindo na kuminsan badali magturubod sa mga naguduwas na mga bareta sa informasyon. Survey, uy, daog pa lang nga si kuya, survey pa lang yan, pagkupen aktual na eleksyon. Gana pa lang si kuya, mga araw kayo mga reaksyon pag nakakailin ni mga peke bareta sa social media. Oras siya ito mga tugang, alas 5:27 ng pag-aaga. Sa iba pang detalles ka mga bareta, lauma na ang pag-ulanto sa presyo kang kuryente sa masunod na bulan kang Marso matapos aprobaran kang Energy Regulatory Commission ang halos 42% na taas higil para sa inapod na Feed and Tariff Allowance o FIT-all na sinisingil sa gabos na energy consumer epektibo sa masunod na bulan. Sabi kang ERC 0.1189 per kilowatt hour ang sisingilon na FIT-all sa Marso paggali sa 0.0838 per kilowatt hour ngunyan. Sabi kang ERC, mas mababa ang inapubaran kaning FIT-all rate kaysa sa hinagad ka National Transmission Commission na 0.1220 per kilowatt hour. Sa Transco napapadalagan ang mga kinukuliktang FIT-all ka mga distribution utilities halis sa consumers na ibinabayad man kani sa kuryente halis sa renewable energy companies. Garantisado ang ibinabayad sa renewable energy companies. Sabi pa kang ERC, naubos na kaya ang FIT-all fund hulita hababa ang presyo ngunyan sa wholesale electricity spot market. Oras sa baba ang presyohan sa WISM, mas dakula ang binabayadan kan Transco sa renewable energy companies na iniinganyo kani. Sabi kang ERC, 10 pesos o 10.125 billion pesos ang bayadan kan Transco sa renewable energy companies kan 2024. Mas baba ang inapuran kang ERC, ulita 13.641 billion pesos ang kwintada kan Transco sa bayadan na forecast. Mientras tantong 10.125 billion pesos sa naman na aktual na babayadan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Pinapampang sa investigasyon kan Land Transportation Office, LTO, ang may sadirikan parehong pampaserong jeepney asin dump truck na nagbanggaan sa Antipolo City kanagtalikod na Domingo na ikinalugad kanday maba sa 9 na persona. Sigun kay LTO Chief Assistant Secretary Atty. Vigor Mendoza, pareho sinugo ang may sadirikan jeepney na may plakang TXF 222 o 222 asin ang Humo dump truck na may plate number NEJ4224 isuko ad sa indang mga driver sa higibon investigasyon kang LTO Intelligence and Investigation Division na pinapapayuhan ni Rinante Militante. Sa viral video dahiling na nag-overshoot ang pampaserong jeepney sa lane sa curbside kan sumulong highway sa Antipolo City na nagresulta sa pagsalpok sa sasakyan o kang sasakyan sa truck na nagbabiyahe sa ibong na direksyon. Na ang epekto nagresulta sa pagtama kan truck sa sarong e-bike na nagbiyahe sa tuong parte kan tinampo. Sinugo naman ang mga restradong may sadiri ka mga nasambit ng bihikulo na ipaliwanag
sa notarized writing kung tano na sinda dapat manimbag sa nangyaring reckless driving. Ang parehong driver na hampang sa kasong reckless driving, improper person to operate a motor vehicle, basado man sa Republic Act 4136. Oras ko niya mga tugang, alas 5:31 po ng pag-aga. Adi pa po mga bareta sa tiyan, babalikan niya to sa mga bareta hindi po sa Kakampi Network News. Nasa po ng Tabayanan live sa mga Kakamping Radyo, kunyan pong EDSA People Power Revolution Anniversary. Kuya ko niyan, deklarado bilang working holiday. Yan. Kaya mayong deklarasyon din kanselasyon ng klase, hulita ang EDSA People Power Revolution Anniversary, February 25, konsiderado bilang working holiday. Para naman sa mga eskwelahan sa Manila na nagkanselar kasi ng klase para tawandalan ang anibersaryo kang EDSA People Power Revolution 1. Babalik kita sa iba pang mga bareta at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Network News. Protest Kambarangay Kalawag asin update man na dyan sa nangyaring dakulang kasunod dyan sa Manuagan, Sipukot kung saan asay ng edipisyo ka merkado na sulok kasugmang paghapon. Grabe po si mga apektado mga okupantes kan merkado dyan po sa Manuagan, Sipukot, Camarines Sur. Madali na March 1 na ang Fire Prevention Month, kaya ingat-ingat kita sa kalayo ha. Ma-observe kita kan Fire Prevention Month sa bulan kan Marso. Dahil pa ni Marso, gulpi ng mga kasunod nangyari. Balik kita sa iba pa detalles ka mga bareta ko niya, mga bareta pa sa lado nasyonal. Nagapagresto na ang Philippine National Police ning kabinugan 1,183 na individual na nagbalga sa nagadanay na Comelec gunman. Sabi kang PNP, ang datos sa ganing Pebrero 23 taon 2025. Sigun ki PNP PIO Chief Police Colonel Randolph Juanyo, kadaklan sa nanakop mga sibilyan, igwaman mga tawan kan PNP, Armed Forces of the Philippines, government officials as in foreign nationals. Ang mga ni nanakop sa mga piglansal na checkpoint, police operations, anti-illegal drug operations as sinibapa. Mientras tanto, sumirakat naman sa 1,177 manibebang mga armas ang nakumpiskar ka mga otoridad. Nairestruman ang salong validated na election-related incident sa Western Visayas. Mientras tanto, igwapan duwang suspected election-related incident asing 15 non-election-related incident. Pinatadidan kan Department of Agriculture ang mga reseller kan National Food Authority o NFA Rice na mapatong sa presenting presyong ipinapabakal. Sigung kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., maampang sa magkakarigong kastigo ang isayman mapatunayan nag-aprobitsar sa presyo kang NFA Rice. Ginibo ka Sekretaryo ang patalid kasabay kan pagupuon kang pagpabakal kasugma kan baratong bagas kang NFA Rice sa mga syudad kan San Juan, duman sa Metro Manila. Sigun saya, dahil na tinutugutan ang mga negosyante na patungan ini dakula, dawa na nga ni pigutugutan kang ahensya ang mga ini na magbakal ni sinakong bagas sa NFA. Paliwanag pa kani, pwede sinaman ipabakal ang NFA Rice sa kantidad na 33 pesos as in 35 pesos ang kada kilo. Yaon naman sa mga lokal na gobyerno ang desisyon kung ano ang sa endang magiging diskarte sa pagbabakal kanasambit ng bagas. O taang kamsur sa mga inot na benepisyaryo kaning NFA Rice, 33 ang pabakal dyan sa Kapitolyo na ibabariwas man sa mga lokal na gobyerno. 33 pesos lang kada kilo ha. Kaya bantayan ta si mga rice traders dito sa Camarines Sur na mahilig mag-aprovechar, mag-resack kan NFA Rice para ipabakal sa presyo kang commercial rice. Alas 5:44 ang oras yata ngunyan. Sa iba pang detalles ka mga bareta sa lado nasyonal,
Ibinasura ka sa Liga Bayan as rupang ill-gotten wealth case laban kay dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Pati naman dating First Lady Imelda Marcos, uliman sa daypag-trayumpo kang Presidential Commission on Good Government PCGG na aksyonan ang haros 4 na dekada ng kaso. Sa 2 simpay ng resolusyon, sinabi kang Anti-Graft Court Second Division na natarang ang mga state prosecutors na prubaran ang mga respondent sa day makaustisyang labag ang panahon. Katakot gani, ini may koneksyon sa paglapag kang gobyerno sa mga sasakyan as in household appliances kang kapwa-akusado na si Fernando Timbul. Pigtutubudan na ako ni Timbul ang mga ini ulis sa sayang koneksyon sa mga Marcos. Pigdinaw kan Second Division na ang presenteng kaso dapat sa naman na ipasura na. Ang civil case number 0032 isinangat kan July 1987 parte ni kang 40 kasong sibil na isinangat kan PCGG laban sa mga Marcoses asasay na mga Crunes para mabawi ang subot mga ill-gotten wealth o mga hinabunan na yaman. Kakampi Network News. Mientras tanto mga tugang sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungulan at yung mapariganta mga report magkano sa mga pagiliban niya sa luwas. Target ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na itagama ang dakulang bulto kang imported pork sa meat processors taganing masiguro na baging establi ang presyo kang karning urig sa mga merkado sa Pilipinas sa rarom kan maximum access volume o MAV. Sigusaya na sa 30,000 sa 55,000 metriko tonelada ning karne nasakop kan maximum access volume quota ang itatagama sa meat processors. Sabi pa ni Laurel, anata ng 10,000 metriko tonelada ng karne pantay man ay babariwa sa mga traders. Sasakatangon yan sa 400 pesos ang kada kilo kang karne sa mga merkado. Nagpasalamat man ang Director kan Philippine Association of Meat Processors Incorporated sa plano kan Secretary kan Department of Agriculture. Balikan tayo mga bareta ko dyan sa mga pagiliban niya sa luwas. Pedro Camsur nagsabing papamultahon ang mga nagbubugtak ng campaign material sa mga puning kahoy. Bareta Halikim Baiko Garcia. Bawal ang pagpako, pagdukot, pagbugtak ng election material sa mga puning kahoy. Yan ang tinawan doon kang Provincial Environment and Natural Resources Office sa Camarines Sur. Susug sa mga pahig ni Mr. Herleo Paberico, OIC Penro Officer kang probinsya, pagbumultahan asin papatawan ng penalidad o padusa ang sisayman na mabugtak ng election material sa mga kahoy basado naman sa Presidential Decree number 953. Ang kampanya ng kanyang DNR yung proteksyonan ang kapalibutan urog ng kanyang na election season nakipag-coordinar naman sila sa COMELEC asin iba pang ahensyas ng gobyerno sa indang katuwang sa pagmonitor asin enforsar kan siring na bagay ang pagpako sa puning kahoy nakakadanyar, irido o posibleng ikagadan kang puon. Nagtutubod ang Penro na inorient naman kang COMELEC ang mga kandidato asin partido politikal kung ano ang dapat asin bawal pagabot sa paglaging election materials. Sa irarap kang PD 953, pagkakakulong ng 6 na bulan hanggang 2 taon na padusa, 500 to 5,000 pesos ang multa o pareho makukulong o multa depende naman sa gabat kang ginibong aktibidad. Nakikiulay man ang DNR sa Camarines Sur na i-report sa saydang ahensya ang mga election posters na nakapako sa puning kahoy. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Sunod-sunod na ka-40 medical mission gigibulungon niya na si Mana sa Banuan kang Pasakaw, Camarines Sur. Report Halikim Mike Rabito. Kan sa tuyang mga kababayan sa Banuan ni Pasakaw, Camarines Sur. Urog na si mga tinatamaan ni man iba-ibang klase ng hiyalang aron na sana kan trangkaso abo sipon asin iba pa pinagmarhay kada Kapitolyo Provincial sa paagi ni Gobernador Luigi Villaferte asin ni 2nd District Congressman Elray Villaferte na liwat isubol ang ka-40 medical mission sa Banuan ni Pasakaw, Camarines Sur. Ngunya na si Mana
magkakaigwa ni na mga serye ni na Kaperte Medical Mission kung saan mapapakinabangan kan mga residentes kan Barangay Santa Rosa del Sur, Barangay Bahay, Barangay San Cirilo, Barangay Udicon, Barangay Macad, Barangay Itulan, ang mga libreng check-up, random blood test, asin naman ana libreng mga bulong atod kana Kaperte. Ang mga lolo asin mga lola, ang mga magiging maugmaman inhuli tabitbit kana Kaperte, iyo ang sa indang mga maintenance medicine, arb na sana kana sa indang mga maintenance sa helang na high blood. Ang mga barangay kan Karnan Kuko, magin ang barangay kan Balogo, ang nainot naman na pinagibuhan kan Kaperte Medical Mission kung saan ginatos ng mga residentes kan Banwaanin Pasakaw ang nakinabang sa nasambit ng medical mission hatod kana Kaperte. Kung matatandaan ang mga Banwaan kana Pamplona, San Fernando, asin iba pang mga Banwaan sa probinsya nin Camarines Sur, ang pinagibo naman ang mga serye kana medical mission ninhulit na namamati kana provincial government sa paagi ni Governor Luigi Villaferte asin ni 2nd District Congressman Elry Villaferte ang pagangaipo kan sa tuyang mga kababayan na nagkakaigwa nin mga kahilangan ngunyan na mga panahon. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Mientras tanto, sa Romana 77 anyos, irido kang mabudalan dyan sa Banwaan kang Bula, Camarines Sur. Report haliki Junel Cuba. Junel. Erido ang sarong lola matapos na inian na mabudalan da dyan sa Banwaan kan da Bula, Camarines Sur. Dinulagan ang nasambit ng lola ka naka-aksidenteng motorsiklo. Nangyari ang insidente alas 7:40 ninda pagkabanggi kasubanggi dyan sa Marlica Highway Sitio Portico Zone 4 Osonwada, Barangay Pabrika, Bula, Camarines Sur. Ada biktima digdi pinagbistong si Norman Lopez iya Saraspia, 77 anyos sa Balo, senior citizen da Kansona Ono Pabrika sa Banwaan kan Bula, Camarines Sur. Naglalakaw sana sa gilid kan tinampo anasambit na nga lulap kana ini anda budalan kana sarunga motorsiklo asin da ini anda intero nga nairido may tama sa payo asin man sa sayang nga tuhod anasambit na nga biktima natulos man na pinagdara sa parte mismo kanda Bicol Medical Center kan MDRRMO mantang ana suspect nalunad kanda motor ang tulos na nagdulag pasiringon sa direksyon kanda Banwaan kan Bao, Camarines Sur. Panagos pang pinagahanap ngunyan asin piga-aram ka na mga autoridad ang posibleng pagkabistuhan kanasambit ng suspetsado. Mientras tanto, duman sa Banwaan kan Bunbun, Camarines Sur, sarong kusina kanda Bunbun Elementary School ang pinagalaog nin Mataban. Nangyari ang insidente pwedeng sa pagultanan kan alauna asin alas 2 nin na mag-uumagahon. Pigrangka kanda para bunda ang kusina na nakalaka sa likod na parte kanda Siembria Elementary School asinda digdiya piga koa ana tulong patsa duang assorted sites ni Napansa na nagkakantidad gabus sa 15,000 pesos ana kantidad anasambit ng mga hinabunan na bagay gamit sa kusina kanda Siembria Bumbunda Elementary School para kuta na sa mga feeding programa na ginigibo kani sa laog mismo kanda eskwelahan para manda sa mga estudyante. Nasiripa na anasambit na nga insidente kan pagkakawara sa paagiman ni Dominador Biscocho Tapalya, 53 anyos sarong utility personnel kan Siembria Elementary School asin tagadaban sa Zona 5 Siembra Bumbunda, Camarines Sur alas 6 na ni na pagkaaga kan bukasan niya ada nasambit na nga kusina nagpapadagos anda follow up kan mga miyembros kan PNP mapadapita sa nasambit ng insidente asin posible na pagkakabistuhan kan nasambit ng suspect problemado ngunyan ang nasambit ng paraluto kan Banwaan kan Bumbong kung sain makuha ni na mga gamit sa kusina na pwedeng gamiton sa saindang feeding program. Para sa Kakampi Network News, Junel Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News.
Oras ko niya matugang 6 minutos na lang antes mag alas 6 ng pag-aaga. Sa iba pang detalles ka mga bareta ko niyan. Bareta pa mangyari sa Senado Nasyonal. Pinabandong kang grupong buhay ang People Power Campaign Network na mantininong buhay ang espiritu kang EDSA People Power Revolution sa nasyon. Sigun sa co-convenor kang grupo na si Kiko Aquino D. Yaw na sa kamot ka mga Pilipino na siguruhon na buhay ang EDSA spirit. Nakadepende man subot sa mga namanwaan ang mga pakusog sa pundasyon kung saan na nakabase ang EDSA asin siguruhon na mantinino manggararay ang espiritu asin mga istorya kanil sa kada Pilipino. Ito naman nagdulot nin misa ang grupo sa EDSA Shrine para sa ka-39 anibersaryo kang 1986 People Power Revolution. Sigun kay Aquino D, ang EDSA People Power Revolution nagpailing ning kusog ning pagtatarabangan ka mga namanwaan para sa ano man na gusto mangyari sa gobyerno, pagpun sa pag-ilihir ka mga leader, sagkod sa pagprotehir sa diretsong pantao asin iba pa. Pinamandong kani mantinido ang espiritu kang binansagan na tahimik na revolusyon asin ang panagos na importansya kang EDSA spirit and day pagkakontento ka mga namanwaan Pilipino sa gobyerno. Posibleng dahil na matatapos kan Department of Transportation ang big ticket railway sa rarom kang Marcos administration dramang kan legal opinion na pwedeng baging ulang para makuha ang right of way. Sigun sa informante sa DOTR, angat sa Marcos administration na makuha ang target na pagbubukas kang 873.6 billion pesos na North-South Commuter Railway asin ang 488.5 billion pesos na Metro Manila Subway Project sa laog ng termino kang presenteng administrasyon. Sa presente ipinundukan DOTR ang pagbakal kang right of way para sa duwang nasambit na proyekto matapos maresibi ang DOJ opinion na nagpapabor sa Republic Act number 10752 o ang Right of Way Act kaysa sa financing agreements. Sigun sa informante, pwedeng mapunan sa 2028 kang Marcos administration ang operasyon ang parte kan Malolos Clark Railway Project na segment kang NSCR. Igwaman debate sa rules para sa right of way acquisition sa pagkutaran kang Right of Way Act asin loan agreements sa mga multilaterals. Sa Japan International Cooperation Agency o JICA, halimbawa, kaipuan bayaran kang gobyerno ang mga tao asin mga informal settlers na mawawaran ng harong huli sa sinambitang proyekto. Alagad, nakaparaman sa Right of Way Act na mayong ibabayad sa mga informal settlers na maapektuhan kang proyekto alagad kaipuan silang maibalyo sa resettlement site na may mga basic facilities. Nag-create ang Commission on Elections nin sarong task force na mamandato sa mga organisasyon at sa mga individual na makunusin mga election-related surveys sa panahon kang eleksyon na magrehistro sa full body bago magpanawas ng resulta. Sigong Gikubarik Chairman George Edwin Garcia, ang ng Political, Finance and Affairs Department ang manginutan sa Task Force Respeto. Sabi Garcia, ang nasabit ang Task Force, mapautob ni mga guidelines sa regulasyon, maparapit sa survey firms as in organisasyon, na isakop kang registration and media entities, religious organization, cause-oriented group, civic organization, as in maging educational o mga education institution. Nakapinarpan si Garcia sa media na kung ma-report ng survey, result, ibali ang polling firms na nasa likod ka mga ini. Patanid niya pa, ang mga survey firms na dahil marehistro sa COMELEC, pwedeng mahampang sa election offense. Sinugunan ni Agriculture Secretary Francisco J. Lauri Jr. ang Bureau of Plant Industry na bisitahon ang mga cold storage facilities na kaning maberipikar kung tinatago ang mga bagong inaning sibuyas sa Pilipinas. Anak ng naini bilang precautionary measure sa posibleng hoarding kang sibuyas. Sabi ni Laurel, sinugo niya ang pagkondisyon ng inspeksyon na kaning aramon kung may mga bagong ani
na itinatago asin na ipinapabakal. Ini sarong maliwanag na sala. Apotong sumuting 4 na aldaw sa good sarong simana ang inspeksyon sa mga cold storage facilities kaya mahaluyan pa ang pagkasubiter ng report sa saya. Ito taon pigrekomendar kang grupong Sinag na dapat magkagawa ng maximum retail price sa mga sibulyas. Alagad susog sa Agriculture Secretary Madrido sa 170 pesos kada kilo ang presyo kan sibulyas sa ngunyan. E para nadoy, inapawaran kandi ang importasyon kan 3,000 metric tons ng pulang sibulyas, 1,000 metric tons na puting sibulyas bilang paghahanda sa posibleng shortage kang supply kani bago ang panahon kang aranihan. Mientras tanto, sa mga ultimong balita niya tungkol niyan, balita pamangaralan sa Dado Nacional. Nakadulag ang nagkaperang Chinese Philippine Offshore Gaming Operator workers na napadeport mientras naka-layover ang eroplano pasiring China. Inasabi nga Presidential Anti-Organized Crime Commission kasugma. Sigun sa PAOCC, kaya kung sila na-receiving report dapit sa bagay na yan, kaya nakiulit sila sa Deportation Implementation Unit ng Bureau of Immigration na dahil tugutan na magluwas magparwas ng implementation order oras na ang ticket kang foreign national nagboluntaryong deportation o may deportation order na igwang layover. Paliwanag ni Casio na ang Chinese Embassy nagbabayad para sa plane tickets ka mga Chinese national na narestar sa Pilipinas. Pagabot man sa nagkaperang kaso kung saan ang komisyon ang nagkatalaan ng deportation ka mga pugo worker, ang gobyerno mismo ang nagbubuk ng direct flight asin nagtato ng escort sa kabilugan na flight para sa voluntary deportation o ang iba pang may deportation order. Sabi ni Casio, dahil na ini-escort ang saradit na grupo sa oras na makabot sila sa boarding gates kang naiya. Kang haputon kung pirang foreign pugo workers ang nakadulag sa layover dahil pasubot sila makapagtaw ng eksaktong bilang alagad tinawan doon ang mga report na solid asin verified. Oras kunyan, 2 minutos na mga tuga magalampas ang oras na alas 6 ng pag-aga. Ano pa mga bareta sa Kakampi Network News? Baran po ang mga baretang mag-alis sa tuyong mga Kakamping Radyo, hali sa DWEB FM Kamso sa Rinconada, hali sa KM Kakampi Partido, asin hali man po sa BBS FM sa Naga City, at yan sa tuyong pagbalik digdi sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Baretang hali sa tuyong mga Kakamping Radyo ngunyan. Enot mga baretang tinipon kan DWEB FM Kamsur hali dyan sa Rinconada area. Kaya baran naman sa mga bareta si Benny Decena. Benny. DWEB-FM Rinconada Kamsino Network News. Abalos yun, sa detalyos kan mga barata, alin di sa DWB Kamusuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. May onra man umayo, pagbisto umayo, obligasyon nindan mga ilidong opisyales kan siyudad nin irga na pangatamanan. Ang seguridad, asin paging salbado kan sendan mga konstatuantes. Ini pinahayag ni Mayor Wilfredo Rex Gruba Oliva bilang kasimbagan. Matapos na siya asin ang mga pagriba niya sa Arriba Administration kay Banan, sina Vice Mayor Edsel Dimaywad. Mga konsehal na sinda Nicky Lagrimas, Jesse Aboniti Jr., Jeff Tinos and Meldan Robles Morales Sansa na mga reservists kan Philippine Navy and Philippine Marines ang tinawan in Bronze Cross Medal Award kan sa Armada ng Pilipinas. Sigun kay Mayor Oliva, dapat perming salbado ang sender mga konstituente sa naman nakatibaadan na inagen kan syudad, arog kan kalamidad asin iba pa. Tinawang doon kan alkalde na ini. Ang pinakarason, kung kaya sendang pinapakusog sa sendang syudad ang sendang disaster preparedness, asin ini, iguanin resibo ulitan
siyudad ni Iriga sa dawang magkakasunod na taon sa Gawad Kalasag Awarding. Bako sa ng fully compliant invest, initirawanin onra bilang beyond compliant kaya mansigan pagpakusog rinda, bako sa ng sasedan mga personalis kundi kaibanan pagtaunin magkakanig ng mga ekipahes asin gamit sa City Disaster Resurrection Management Office sa liderato ni Jazz Motora. Maski nga ni Siring, inasalamatan man giraray ni Mayor Oliva na ninhuli sa Siring ng mga Espersos kan Arriba Administration, igwalin sa rong grupo na nagton ng rekonosimento pagbiso sa senda Organ Persa Armada kan Pilipinas. DWEBFF Rinconada Campino Network News. Dagdag na bareta sa lado lokal. Yaon sa linya si Erwin Del Castillo. Pagbisto asin pagtaunin onra sa mga barangay health workers o ang BHW sa Banwaan na Baaw ginibukan sa banggi sa Municipal Covered Court kan Banwaan na Baaw. Naging mayor na bisita sa okasyon kan gabi ng parangal para sa mga dakilang BHW ang kongresista kan Rinconada, Congressman Miguel Luis R. Villaferte, Migs Villaferte. Mayor Jeff Beseño nagpaabot din pag-umaw sa mga BHW kan Banwaan na Baaw asin sa mga volunteers kan mga barangay na kung mayo ang mga BHW sa barangay, dai matataunan nin atensyon ang mga yaon sa barangay. Asin pinagpasalamatan man kan alkalde, ining mga BHW asin mga volunteers sa apwera sa serbisyo nindang itinataog sa barangay, nagsiserbisyo man sinda voluntad sa mga barangay kan sa indang mga nasasakupan. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi Mo. DWEBFF Rinconada Campino Network News. Mientras tanto sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal sa Banwaan na Buhi, sarong pagdangog publiko akan proponidong ordinansa municipal ang gigibuon sa Pebrero 27, 2025 aldar Huwebes, alaunin ng pagkapon sa ikadawang eskalon kan Legislative Building sa Anggunang Bayan Session Hall sa Banwaan na Buhi. Ang titulo ka nasabi ng draft municipal ordinance, iyon an ordinance authorizing, approving, confirming, ratifying, and appropriating the proposed borrowing of the municipal government of Buhi, Camarines Sur with the Land Bank of the Philippines in the amount of 320 million pesos to finance the following priority projects as follows. Kaibanan sa mga proyekto na ipigtutulod ni Mayor Ray Lacoste na para sa siya dakulang tabang para sa mga buhinon, iyon pag-acquire nin abot sa 3.66 na hektaryang daga para man sa pag-establishir nin Central Business District o CBD sa Barangay San Jose, Baybayin, Camarines Sur na ang kantidad na gagamiton abot man sa kantidad 20 milyones pesos. Yaon man ang pag-acquire nin 20.29 hectares ng daga para sa pag-construir nin Category 2 sanitary landfill sa Barangay Makaangay, Buhi, Camarines Sur na may kantidad 60 milyones pesos. Apera kani, iyon ang sinasabing ang pag-establisher kang Solid Waste Management Disposal Facility na kung sa inyaon ang mga bago as an imported mga heavy equipments na nagkakandilad 150 milyones pesos asin ang pag-acquire ng mga bago as in imported na 2-tunnel capacity thermal oxidation process system para man sa final disposal kan special toxic as in hospital waste o ang mga basura sa nasabi ng Banwaan sa kandidad na 90 milyones pesos as in inigabos nagkakandidad ng 320 milyones kan huring makaulay kan DWB Kamsura si Mayor Ray Lacoste ipinayag kani na ansiring na sa iyang mga ipinagtutulod totoo magastos alagad magiging dakula ang pakinabang kan lokal na gobyerno sa Banwaan ninhulitan ibadigdi sinasabing madagdag sa ingreso kan lokal na gobyerno kan Banwaan na Buhi. DWEBFF Rinconada Campino Network News. Yan ang mga barata halidigi sa DWB Kamsur. Ini ang saritsa na si Benedicena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Salamat, Benny, ka mga bareta ali dyan sa Rinconada. Mientras tanto, alas 6:16. Isunod na mga bareta ang tinipon kan KM Kakampi Partido. Kaya banta naman sa mga bareta si Rene Aurelio sa Partido. KM Partido. Kakampi mo Network News. Mabalot sa kakamping Juno yung mga barata gikandigdi sa KM Kakampi Partido. Dahil kinakaipuan na maglakom sa gabos na panahon ang mga namamanuan, partikularmente ang mga tiyos na pamilya sa Banwaan kan Lagunoy, Camarines Sur, sa mga ayudang naresibigi kan sa gobyerno, imbes sa kaipuan na makapag-introducer ni na sustainable nga buhay
para sa mga ini para makawas sa kapagtiusan. Ini ang pinagatunan doon ni dating nga Konsalo si Alfon. Nagbabalik ka bilang miyembro kan Sangguniang Bayan kan sinambit ng Banuan sa entrevista kasudmang pagkaaga. Susuki dating Konsalo si Alfon. Dakula mananggad ang naitatabang kan mga ayuda na itinataw kan na gobyerno urog na sa mga tiyos na individual o pamilya. Alagad na temporaryong solusyon sa naini sa kapagtiusan. Kung kaya sinabi ni Alfon, nasa saindan na grupo sa Timuan na Lagunoy na pinapamayan ni Puno nga Barangay Manoy Bibot Tamiranya Buna kung nasindaan aanduyugan ka na mayuriyan mga botantes para sa pabuto na pirilian sa Mayo ngonya na taon. Saro sa saindang kaplanuhan sa Timuan Lagunoy, iyon na makapag-introducer ni na Sustainable Livelihood Program para ang mga tao anday na gabos na o dahin na sa gabos na oras sa magparalaom sa ayuda na itinataw kan na gobyerno o yan parte kan mga payag ni dating konsyal Jose Alfon. Ang sa kuya ginatawang talakawan ta na dapat magkaigwa kita ng Sustainable Livelihood Program. Pwede ta i-organize sa 30th barangay. At least, ituaning maihiling kita ng action o bibirbuhan ta ang mga taga-barangay na bakausan ng nakatangat sa langit, nagahalat kung anong ugay. Kundi, itong ugay na gigibuhon nila mag-sustain, magdagdag ng kita buhay-buhay sa indang barangay. Si dating Gonzalo si Alfon na kandidato sa pagkakonsyal sa lindong ka na Timuan, Kamsur. KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa iba pa na barata, PNP gawa may person of interest na sa tuminagaganan sa sarong 74 anyos na lolo. Nilo Oriana sa detalles kan barata. May person of interest na ang mga otoridad sa Banuan ng Jowa, Camarines Sur sa nangyaring pananaga sa sarong 74 anyos na lulo sa Barangay Payatan sa sinambit ng Banuan. Iniyaman ang tinungan doon ng mga pahayag sa kakampi news ni Police Master Sergeant Richard Capos, spokesperson kan PNP Goa sa entrevista kasugmang pagkaaga. Susog sa naging pahayag kay ni may mga naglataw naman subot na pwedeng maging testigo sa sinambit ng insidente o krimen, partikularmente sa sinasabing nakahiling mismo durante kang mangyari ang naunang bita ng pananaga. Lain pa man Kenny, nagpapusog pa man subot sa investigasyon diti. Iyon naging resulta sa ginibong backtracking kan sa indang mga investigador sa naka-install na CCTV camera, partikularmente sa mga pinag-iigihan sa sinabit ng lugar. Sinunta kay Sergeant Capos kan na nakaaging daw liwat na pinagdiwanan kan sa indang investigador ang pamilya kan sinabit ng lulong biktima asin na iyang tangani na assistant sa pagsampa digdining kaso. Sigun paligdigo dito subot kan na mga development kan kaso, dakulang posibilidad na maresolver ang tulos ini kan sa indang mga investigador asin man mapanimbag ang may kagibo kan sinabit ng krimen. Uyo man ang mga pahayag ni Police Master Sergeant Richard Capos. Galat na lang si pamilya mag-filing kaso. And then nauna po ang patuloy ng investigador na may nakuha na po ang person of interest. Nagpupukusan na po ito. So po nga nag-follow up si Raray. Tangani pong may file na po ang kaso. May CCTV duman sa inagyan ka itong suspect. And then mismo may nakahiling po duman. Dahil kapag naman sabi nga suspect kasi person of interest. Party man kay managing pahayag di Police Master Sergeant Richard Capos. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa kakampi Network News. Ako man si Nilo Oriana, Maraynaga. KM Partido, kakampi mo, Network News. Mientras tanto, 78 na mga parauman nagtripon sa Barangay Scout Pentebella, Goa, Camarines Sur para sa sarong importante na pagurulay dapit sa pagpapadalagan kana bagong asosasyon na mga parauma. Dad sa Prado sa detalyes kan bareta. 78 nga mga parauma nagatripon sa Barangay Scout Pentebella, Goa, Camarines Sur kung saan ang pagtitripon na ini para sa sarong importanteng pagurulay dapit man sa pamamahala ka na bagong asosasyon na Scout Pentebella Farmers Association. Ang organisasyon na ini binilog tanganing magtaon ni na pinagsarong sistema ni na suporta para sa mga lokal na parauma asin tanganing masimbagan ana manimbaibang hamon na sa indang inaatubang sa indang mga aktibidades sa pag-uuma. Ang sinambit na pagtitiripon na pinagatindiran ka ng mga panginot na personahes ali sa Municipal Agriculture Office ka na Goa
kaibahan sinda Engineer Carlo Palaypayon, ana Municipal Agriculturist, Miss Arlene Morales Dayo, Senior Agriculturist, Miss Shaidela sa Tairapan, Agricultural Technologies, asin man si Mr. Aldrin Oligo. Ansa inang presensya nagatonin doon sa promesa kan lokal na gobyerno na tabangan ang mga parauma sa pagpapamaray kan produktibidad asin man mamantener o pagmantener sa agrikultura. Dagdag na balita sa lado lokal para sa Kakampi mo Network News, Dadsa Prado, Kakampi mo. KM Partido, Kakampi mo Network News. Sa ultimo na bareta, nagpapanagos-dagos ang pinagkukonduktan na mobile registration, national ID registration na sina mas sa wedding schedule kalukal na gobyerno kana banuan na tinamba Camarines Sur sa pagkikipagtabangan ka na Philippine Statistical Authority Office a Naga asin opisina ka na Municipal Civil Registrar Sosog Alcalde Roel Toy ka na banuan na tinamba Camarines Sur sa pagkikipagtabangan ka na Municipal Civil Registrar sa pamamayo ni Madam Melody Villarde asin ka na PSA Naga. Nagapapanagos-dagos na mobile registration para sa makuro nin birth, marriage asin na death certificate. Base man sa schedule na pinagapaluwas ka na lokal na gobyerno ka na tinambak Camarines Sur ang sinambitan programa. Ang nagsikad o masikad na punod Pebrero 26 asin matapos sa Marso 29 ngonya na taon. Mientras tanto nangapunan pa sa Alcalde Roel Toy na sinagiribanan sa laog ni na sarong-harong asin sa laog ni 5 taon na o lumabi pa na mawot na magpakarasal sa paikan na kasalan bayan. Magkakanigo lang na magpalista sin magpa-interview sa opisina ka na Municipal Civil Registrar o kondaiman sa mga barangay na pinagbibisita para sa mobile registration. Ang mga barangay na inot na bibisitahon ka na mobile registration base sa abiso ni Alcalde Roel Toy. Nodma petsa 26 ang barangay Pagasa, petsa 28 barangay La Medalla, Marso 4 barangay Pantata, Marso 6 sa barangay San Vicente, asin sa Marso 11 sa barangay Caluco, mantang sa National ID registration. Ngonya na aldaw, yaon sinda sa o yaon ang grupo sa barangay Pantat, asin sa Aga sa barangay Buena Vista. KM Partido, Kakampi mo Network News. Yan tabi Kakamping June ang katripudan ka na mga barata. Gikadigdi sa KM Kakampi Partido, anagatod sa sendukan na mga barata. Ang sinupuning kod, Rene Orillo sa Babalos sa Marinaga. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Salamat partido sa sino mga bareta. Oras yato kanya matugang alas 6:25. Isunod na mga bareta ang tinipon kan PBS FM sa Naga City. Kabanta naman sa mga bareta si Junel Cuba. Junel. PBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi Kakamping June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Ninuliman kan pabago-bago kan na klima o kan na panahon na asin na lipot na namamati kan na mga namamanwaan o tao dahil maibitara na magkaigwanin hilang ang mga residente sa urog na dyan sa Banwaan kan Pamplona, Camarines Sur. Ini ada tig pahayag kan na lokal na gobyerno kan na Banwaan kan na Pamplona, Camarines Sur. Alaga da piga pahayag kanina igwa pa man sindanin istak na mga bulong para man sa mga residentes na nagkakaigwanan nina mga mati sa panahon kanda tagliputa. Dakulang tabang man ang ayuda na itinatao ni Congressman Elry Villapuerte, Gobernador Luigi Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte asin man kan Bicol Saro Party List sa paagiman kanda medical mission asin libreng check-up, serin manda libreng mga bulong na timing na nagkakaigwan ni na helang ana mga residentes uli man ka na pabarbago ni na klima. Kabali na dyan ana mga gurang sarong simana na street ada pamilya ka na Villapuerte sa pagatod nin medical mission sa Pamplona, Camarines Sur na talagang dakulang tabang sa nasambit ng mga residentes. Uya si Mayor Dennis Imperial kanda Banwaanin, Pamplona, Camarines Sur. Nakalis na mga simana talagang ang
iba ang namamatita dahil kani yung namamatita ng lipot kang panahon. So expected na nagkakaugat itang mga taong nagkakahilang dito sa tuyong Banwaan. Siguro gabos man na Banwaan ang kina-experience. So anticipated naman yan, and always man kitang prepared. Ngayon ba kita mga nakantabay na mga supply pa man na bulong dyan dahil na kung pamalaang taon. So may mga tigpapabiling kitang paabutan na supply ng bulong. And then at the same time, dahil ngali sa tabok man ka sa tuyang provincial government headed by our Governor Luigi, si Congressman Elray Congnigs, tapos ang Bicol Saro. So may mga programa na hinahatod sa Aruguen Medical Mission na check-up, bulong. So timely man na ang schedule kunya na panahon ng malipot ang panahon na nagkakaroon mga kailang-ilang lalo sa mga gurang. So dako lang tabang po So kunyan sa may sarong simana na kitang schedule dito sa Pamplona, straight yan sa ibang barangay. And then maging man ang ang epekto as previous pang inigay ko kaya. Very positive man ang sa tuyang Kalakawan na nakakatao kita ng tabang. And then, bako lang yan ng uga pang mga nakasunod bang ibang schedule kada ito man solusyon na uubos sa sarong simana. So, by schedule po talaga as demand kang after demand ng tao. Partiyan kan mga pahayag ni Mayor Dennis Imperial kan da Pamplona, Camarines Sur. Mientras tanto, pinagkumpirmar ni Barangay Captain Matias Largo kan Barangay Santa Cruz, Naga City na igwa talaga nga pinagatagong mga bagas ang lokal na gobyerno kan Naga sa Naga City Event Center sa Barangay kan Santa Cruz, Naga City. Ini ang pinagtago pa kan bulan kan Nobyembre base man sa sumbong kay Barangay Captain Largo kan Santa Cruz. Igwanid piga diskarga asin pigtagong sinakong bagas sa Naga City Event Center sa Barangay kan Santa Cruz, Naga City. Anasambit ng bagas anda daiman pig turnover sa Barangay kan Santa Cruz kan opisina kan City Hall. Sa pagkaaram ni Kapitan Largo, binubukbuk na ngunyan ana mga tinagong mga bagas kan LGU Naga sa Naga City Event Center kan Barangay Santa Cruz. Uyan parte kan mga pahayag ni Barangay Captain Matias Largo kan Barangay Santa Cruz, Naga City. Pero ang aram ko igo dyan mga bagas. Mid-part kang November or first week ng December garong may nagbarita dyan sa Gomna. Kapigo po ngayon pinagdidiskargang mga sinakong bagas dyan sa event center. Di ko nga naman maintindihan kung event center o evacuation center yan. Tadwa ba nahiling ko evacuation center, event center. Now, sabi ko, di pa yan turnover sa barangay, garong sa city government pa yan. May nagburbis ako naghahapot, lalo na mga press people. Nalalapa sa anong paging nalalapa, ang pagkaaram ko kayo, pigbubukbuk yan. Tanapuro pa rin kang kapanahon ng pandemic, nagbala ko ni 30 kilos, 30 sakong bagas. Sa loob ng 3 bulan, binuburukbuk na. Magkayo na klase, itong tiger ba na bus class. Kaya ako sa pagtubod ko, kung iyan na relief goods, partiyan kan mga pahayag ni Barangay Captain Matias Largo kan Barangay Santa Cruz, Naga City. Pigpahig pa ni Barangay Captain Largo kan Santa Cruz na base sa istorya na ipinaabot sa iya kanasambit ng o sa nasambit ng bagas. Yaunda sa mga plastik asin na pigkurua o pigharali na si mga dilata asin na iba pang mga items pig sararo na sana si mga bagas. Sa huring pahayag sinabi ni Kapitan na digdi kana panahon pa kanda Christine tinago anasambit ng bagas. Ini ang pinagbubukbuk na sangunyan. Nagsurat naman si Largo sa CSWDO kay Annabel Vargas na ibanan si Kapitan Largo asin ang mga barangay official kan Santa Cruz na bukasan ang event center sa Santa Cruz, Naga City para hilingon asin inspeksyonon ang mga bagas. Alaga daiman na gusto si Vargas asin ang simbag kung si Say anda mga taga-media na gustong magapot, magduman na sana sa iyang opisina. Uya si Mr. o si Barangay Captain Matias Largo kan Santa Cruz. May nag-store sa kuya na yan nasa plastic.
Pigarali si mga dilata, sa di pa pang mga items, itong mag-aspig sa raro sana. So hiling ko sa pagtubod ko, malamang kung kampanahon pa yung kang Christine, malamang napigbubukbuk na talaga. Pero kaya nagsurat ako sa request kay DSWD kay Ma'am Vargas na ibanan ako kung pwede mabukusan tayo, hiling mo tayo inspeksyon nun ta. Alagad, ang sabi niya, kung sisiman ang media people na gusto mag-apot, magduman na lang sa iya. So iyan ang nangyari. Nag-route na ako kung kapitan ka Santa Cruz, kung nag-aaram kan mga nangyayari sa barangay ko. Ano? So iyan ang impormasyon na ako alagad, dagos kong ipaabot na ining source na nag-abot sa kuya. Mismong harig di sa barangay na empleyado ko. So kung mapapwede siguro, na nagsurat ka ko sa iya, na kung pwedeng iba ng gamit, inspeksyonan mi, kaya ba ng mga barangay official, dapat totohanan kung ano nang mangyayari. Pero sa totoo, ikaw talaga lang bagas. Hindi ko lang makumpirmar kung sabi nila, lapa. Anong klaseng lapa? Binubok yan, sigurado ko. Aprobado ko na yan. Alaga na sabi niya, kung may mga kaputan da, isubol da sa iya. Sa DSWD. Paarte yan kan mga paig ni Barangay Captain Matias Largo kan Santa Cruz, Naga City. Si Annabel Vargas na iyon pamayukan CSWDO sa Naga. Anom na bisis na inapudan kan BBS-FM para makapagpaliwanag alagad da ikani sinisimbag an apod sa iya. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Water level sa mga dama sa Rinconada area normal. Buyit Padere sa detalye. Mantinidong nasa normal ang tubig sa mga dam sa Rinconada area sa Camarines Sur sa ibungkan pag-uran-uran sa probinsya asin pagbasa parang partikan Albay ulit sa epekto kan share line asin ang tubig halig di ang diretso sa Camarines Sur. Yan ipinahayag ni Maria Cleofe Baraero, ang Media Relation Officer ka National Irrigation Administration Bicol sa padagos nilang pagmonitor sa tubig sa mga dam muna na panahon. Sigon kay Baraero, kabali sa binabantayan kan sa ilang mga technical personnel ang buhi control structure urog na dakulan maapektar ang mga parasira in kaso maglangkaw ang tubig sinambit ng dam. Katakod kayo ni, nagpo-post man sa Facebook ang mga Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa Rinconada area kan mga bahang nangyayari sa indang lugar. Urog na sa mga tinampunan iba dahil pwedeng agihan kan tao asin bihikulo. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. PHA DOH Bicol nagpatanid sa naglalalang hypertension sa Bicol. Darrell Banya sa detalye. Nagpatanid ang Philippine Heart Association at ang Department of Health sa Bicol sa padagos sa pagdangkaw kan kaso kan hypertension asin manwelang sa puso digdi sa riyon. Sigon sa DOH Bicol, igwanin nasa 50,410 na record na pagkagadan sa riyon kan taon 2021 kung sa ina sa 13.8% darakan acute myocardial infarction o ang atake sa puso. Kan taon 2023 nagluwas sa sarong pag-aadal na 73% kan 2 milyon na mga Bicolano ang may risk factor sa salud kung sa hypertension ang pinaka-ordinaryo. Pinaliwanag ka ng PHA na parehas na systolic asin diastolic hypertension iyo ang nagpapalangkaw kansan sa kan heart attack. Maski mayong ibang major risk factors, mantinido uyawan ang peligro kadaklan sa mga biglaan na nagagadan minhuli sa ischemic heart disease na may istorya nin hypertension. Tangarig na masimbagan ang nagruro na problema siglansar kan PHA ang mga programang pangkomunidad araw kan libreng blood pressure screening, lifestyle modification workshops, asin man kampanya sa edukasyon, dapit man sa peligro na makontrol ang hypertension. Tingin kami na o kan mga opisyalan publiko na mantiniron ang marirahay na pagbuhay sa pahikan regular na ehersisyo, balancing diet, asin man stress management. Suportado man ninda o suportado subot ini kan mga lokal na gobyerno na iiba ang hypertension screening asin management sa saindang mga programa. Para sa Kampi Network News, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado.
PBS Basta Bareta, sigurado. Presensya kan pulis saka one time big time saro sa rason kan pagbaba kan krimen sa Naga o kay Isminda sa detalye. Pinagpahayag ni City Director Rebellion na dakula subot na nakaambag sa pagbaba kan krimen iyo presensya kan pulis sa mga barangay asin pagkakaiguan sunod-sunod na operasyon kabali naman ginigibong one time big time kung kaya napahatan ang krimen igdi sa siyudad ni Naga. Kasi laging nakakabit ang drug sa mga krimen and yung operation ta sa Banggi. Kasi sa record ang nakakagulpi yung traffic accident. So naiiwasan tayo yung mga delivery and transport of drugs, yung would-be traffic accident kasi aram ninda na nag-ooperate kita sa pagkabanggi. Okay? So, good yung pong initiative, yung presence natin every day and night, di ba? Mahiling nindo dyan, aga pa lang, yaon na, pulis, yaon sa pagkabanggi. Ikaw kita nagpapatrolya ng SWAT, ikaw kita nagpapatrolya ang Tactical Motorcycle Unit. Parte yan kanaging pahayag ni City Director Erwin Rebellion sa pagatubang kini sa mga taga-media. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado. Yan tabi kakamping yun ang mga bareta. Gigan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mo Network News, Channel Cuba, Basta Bareta, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado. Thank you, Junel, sa mga pagkiripan natin dyan sa BBS FM Naga City. Oras siya itong kanya mga tugang. Alas 6:38, mabalik tulos kami para sa mga ultimong bareta at yan. Kakampi Network News. Network News. Bureau of Fire Protection, ang PNP Provincial Office kan Kamsur, pati naman ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council na magtarabang para man sigbuhon ang sulo sa merkado publiko kan sinambit ng banwaan. Katakod kayan, siniguro man kang kongresista kan 2nd District ng Camarines Sur sa mga apektadong nasuluan, kabali mga paratsenda na tatabangan sinda. Kaibaran si Governor Luigi Villaferte, ang Bicol Saro Party List, pati naman si Congressman Huli Bata kan 1st District kan Camarines Sur na tulos na makabangon. Ngunyan aldaw, piganauban mapadara tulos sa Congressman Elry Villaferte ng mga tao tanganing kaulayo ng mga apektado ng mga market vendors para sa magkakarigung tabang. Mahanap man ni na temporaring lugar na pwedeng mapagbalyuhan tanganing panagos ng mga pagtenda ang mga apektadong negosyante sa sinambit ng merkado. Padugod man sa pag-irahay kan nasulong merkado, ipinahayag ni Congressman Elry Villaferte na bako ng pag-repair ang sendang gigibuhon na nilulita inilalo ng papagayonon asin na dakul na pwedeng matabangan sa sendang hanap buhay. Si Huri Bata nagsiguro man na kung daw mapadara ni mga tawan kan umapadara ni mga taga-DP Bullets para i-assist ang danyos asin sa posibleng pag-tindugraray ka na sulong merkado publiko dyan sa Banawaan kan Sipokot, Camarines Sur. Kakampi Network News. Nakisumaro kasugma ang Elbero Kamsur sa kampanya kan Department of Health na alas 4 kontra mosquito. Yan taga nilabanan ang dengue sa pagiban kan pinakusog na paglilinig sa kapalibutan. Alas 4 kasugmang pagkapon ang mga taga Elbero nagsararo para maglinig asin magtanggal ka mga posibleng ginigibong tatagan ka mga namok. Yan takaning baging salbado asin malinig ang kapalibutan sa lugar. Nangapunin man na sarabay na maglilinig takaning labanan ang dengue. Basado sa report kan Philippine Integrated Disease Surveillance and Response hapon kan Enero 1 sundong Pebrero 8 ngunyan na taon, ang Bicol nakapag-rehistro ng 288 kaso kan dengue o 35% paglakaw ang kaso kumpara sa parehong panahon kan 2024. Nakisumaro asin nagkondisirmaning sarabay na search and destroy ang mga empleyado kan DOH sa Bicol. Yan tanganing maghanap asin
rauto ng mga posibleng ginigibong tatagan ka mga manok o mga namok sa mga opisina kan DOH asin mga kapalibutan kani para labanan ang dengue. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol niyan, nagpo naman kasugma ang National Irrigation Administration na mag-upreser nin barato malinig bagong molino na bagas para sa mga vulnerable sector sa bagong bayan ni magsasaka. Un kasugma, ang bagas mabakal sa Bagasan Aral daw sa NEA Camarines-Sur Irrigation Management Office dyan sa Barangay Santa Lucia, Magaraw, Camarines-Sur. 29 pesos ang kada kilo para sa mga senior citizens, persons with disabilities, solo parents, pati naman Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries. Mientras tantong ang publiko makakabakal sa kantidad 35 pesos ang kada kilo. Abot man sa 5 kilo ang mawabakal kan kada consumers. Sa pahayag ni Maria Clofi Baraero, kinumpirmar na po na kasugmang Lunes sa na Biyernes bukas na sinambit ng bigas ng bayan dyan sa NEA sa Magaraw, Camarines-Sur sagod alas 4 ni na pagkahapon. Ang programa mapadagos sagod sa masunod na aranihan sa bulan Kanbayo asin na Hunyo kung saan tinawan doon na ang Contract Farming Initiative na pinapahiwas sa gabos na probinsya kan Bicol tanganing mas mapadakol ang produksyon sa kabilugan kan taon 2025. Kakampi Network. Bareta sa luwas kang Pilipinas ngunyan. Nagbuta sa sayang pwesto si New Zealand Commerce Minister Andrew Bailey. Hindi matapos na kulgan ang sa sayang staff. Ipinahayag na grabing nagbabasol siya sa nangyari kung saan nadara siya kang grabing argumento. Na wala nga naghilig sa pwesto, mantinido pa man gana siya biyembro kang parlamento. Karagtalikod na Oktubre man, nakalis na taon, binatikos man siya. Uli man sa panglalastar sa sarong parauma. Mga tugang, iyan na po mga baretang sunod na antabiyaran sa Kakampi Network News. Ngunyan pong aldaw na Bartes. Petsa 25 kan bulan na Pebrero taon 2025. Yaong kita ko dyan sa pagkumemorar kan EDSA People Power Revolution sa saya ika-29 taon na anibersaryo ngunyan pong pag-aldaw. Sa pagkarga bilog na porsa kang Kakampi Network News, nakataban niya ito ang DWEB-FM Kamsur sa Rinconada, ang KM Kakampi sa Partido Area, asin ang BBS-FM sa Naga City. Asin sa bilog na porsa kang Kakampi Network News, kay Banang Kusigan Parma sa Nado Tiktikal, nagbo-broadcast on-air online. Hali po kami digdi sa studio kang Kakampi Kamsur Online sa Naga City. Ako si Jun Bernas, mabalos kan sa Indong Pagantabay, Camarines-Sur, Marinaga po sa Indong. Mabalos. Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsur. ABS